nabubuhay ang isang Aita na mayroong 7 anak. Maaga pa lamang ay pumunta na kami sa barangay Bayanihan dahil nandoon nakatira ang isang Aita na si Cristina Budek o mas kilalang Ayeng. Namumuhay bilang nanay at 7 ang anak na pinag-aaral yung bali 6 sila. 3 lang yung 2 lang pala yung hindi nag-aaral. Naiiwan ang 2 anak na hindi nag-aaral at isang sanggol na 7 buwang gulang pa lamang. Titingin ako ng gulay din at maggugulat lang anak, wala namang pag minsan yun lang, pag kakain na lang sila, pag mayroon akong nakonting gulay, yun, hindi lang sa kanila. Hindi naman sila mabisyo sa pagkain. Kung ano lang yung maibigay sa kanila, okay lang. Hindi kasi sila mating kumain. Kasi hindi ko sila sinanay sa mga pagkain na gaya ng mga pakain ng mga baka na kuwan. Sila kasi, lagyan ko lang ng sabawang kanin nila, sa totoo lang hindi sila maarte. Kaya sa awa ng Diyos malusog sila. Kahit wala kaming pinambigyan ng sarap na ulam. Kung ano lamang ang kanilang makukuha sa kanilang gulayan, ayun lang din ang kanilang pagkain sa isang araw. Pagkanin, kanin. Pag sinabi ko muna walang ulam, din naman sila yung maarte na gaya ng iba na hindi sila kakain. Sa hirap ng kanilang buhay ay nakakaraos sa tulong ng kamag-anak na siyang nagpapaaral sa kanyang panganay. Dahil siyempre pag-araw ng Lunes hanggang Biyernes, yung bahay ng natin. Pag-aaral ng mag-aaral ng mga bata. Sa Sabado may day, Bahay na gawa sa sawali, ngunit masasabi nating sapat na. At ang tanging abaniko lamang ang nagbibigay hangin sa 4 na sulok ng bahay. Kahit anong hirap. Sabi ko sa kanila kung gusto niyo makapag-aral anak, magsinis kayo kahit wala kayong, pag-minsan nga wala silang baon. Narito rin ang ilan sa larawan ng kanyang mga anak na kung saan makikita ang mga medalyang natamo nito. Sa pag-iinom pa lang ng asawa ko talagang ako halos parang napupuno ba, parang halos hindi ko na makaya yung parang iniisip ko na yung iwanan ko na lang kaya ito sila o kaya may sukudulang kasing minsan napaisip ko kaya magpakabatay na lang hindi ka ako. Sabi ko kaya sumukan ko kayang dalangan at tawag sa Panginoon itong mga bagay na ito. Minsan kasi ading meron yung walang-wala kami, halos na wala kami walang bigas, walang sa bahay, tapos ganun pa mag-inis. Sang David, parang halos hindi ko na maikuan yung pag-iisip ko na na yung nakaisip na ako na iwanan sila, lahat sila iwanan. Kaya ako kung isunog ko yung itong bahay na ito. Minsan talagang napaisip na sa akin ang gano'n. Ikaw ba naman ang ba't na uuwi siya malasing na walang sakit. Daming mga damit at gamit ang nagkalat sa 4 na sulok ng kanilang bahay. Hindi mo masabi kung ino nga pa ay malinis o madumi ba. Madiscarding hiram, utang na ito. Utang ang paraan upang matustusan ang kailangan ng kanyang mga anak kung magkataon na walang maibigay ang kanyang asawa. Na konting susundin ni tatay niya sa Sabado, susunod ay babayad ko na rin sa isang utang ko dahil hindi ko rin pwedeng naisasalan. Sa kaunting tulong na aming pinagsalusaluhan ay lubos naming binabahagi ng mahigalak sa aming puso upang makatulong sa nangangailangan.
Yes po, tapos ano po, Thank you ng marami pagpalain kayo ng Panginoon. Sana makatapos kayo ng pagpobre po kayo na nakakatapos kayo ng salamat po. sa bagay, sabi ko nga, na walang mahirap na nilalang ang Diyos at mula tayo ay alam ko naman po alam po na namin siguro yung mga kabataan dito sa Pilipinas na kulala si Lisa kasi meron kayo na ng tulong sa kanya kaya yung ibinigay niyong ito sa amin ibabalik ng Diyos sa inyo ng litig at sisig at hindi kasi ang pinag-aaralan ko kasi na isa din sa buhay ko na yun mapano daw nagbibigay kasi nakakatanggap totoo yan mukhang about sa ano sa blessing hindi kayo pagdadalan ng ating Panginoon kakatapos kayo at nakakatapos ako kaya ito mga binigay mo ko pagpasalamatan ko ng marami sa kain nyo kung sino ba kumbaga kung ano man po yung kung ano man yung alagang plano ng Diyos sa buhay ninyo itatagumpay kayo thank you sa tulong akala ko kasi nung una sabi ko sa yung mga bata ba daw sa kanya kaya parang matuloy kanina parang medyo sabi ko ay ano naman kaya ang nawala sa isip ko nga pala yung nga pala Huwebes pala nga pala ngayon sabi ko parang nakikilala ko itong mga bata ngayon parang madali kasi ako malilimutin sa ako ay yung nalilimutin pala na ako kaya sorry ako kanina parang na-distant ko sabi ko parang hindi ko kasi nakilala ito agad kasi kasi hindi ko nakita agad kaya batang yun sabi nung anak ko hindi ba yun ang nagsabi sa inyo na pupunta ngayon naalala ko pala yung saya lalo sa mga anak ko na sila yung silbing palakasan yung pinatahan ko ng lakas sila yung inspirasyon ko na sabi ko na alang-alang sa mga anak ko ising yung mga hirap hirap ng buhay yun, ising ko alang kami sa nalusutan ko okay lang may bagay na pagsung talagang sadyang nakadikit sa atin ng puso. Saka ang isa pang hiling ko yung sa Diyos na magkaroon ako ng anak na nakapagtapos, makaaral sila. Hindi man sila lahat nakapag-aral dahil siyempre sa kahirapan ng buhay, hindi man sila lahat pero may hiling ako na kumbaga makatapos na gusto ko magkaroon ng magandang kurso, magandang trabaho pag-aral na sila. Meron din akong anak na matawag na mangingiahon sa akin ng hirap. Yun ang pinagpupuri ko sa Panginoon. Tapos, yun, kahit anong hirap, sa tulong ng Panginoon, gusto ko rin na makapag-aral yung mga anak ko na gaya rin sa inyo na balang araw din sila din yung naglilibot ng interview.